Alam nyo ba na hindi lang aguinaldo at caroling ang mga ginagawa ng mga bagets na tradisyon dito sa Pilipinas pag Pasko? Kaya I'm RG. And I'm Stephen, and today we'll be sharing with you the best and the worst of Christmas superstitions here in the Philippines. Kaya may eyewear na ako kasi we're gonna be talking about facts that you didn't know. Kanina si RJ may sinabi siya. Oh, we'll get to Wala that sa later. script namin. Nagulat ako. Oo, believe it or not. Well, anyway, we Filipinos, at least yung mga nanonood sa atin ng mga Pinoy, super significant ng Christmas sa atin besides the religious connotations. Yeah. It's very cultural kasi it's usually that one time in the year na nakikita tayo lahat. And Bukod sa undas. No. Holy Week hindi din. Hindi rin. Nagkakalayasan tayo doon. Bagay. Point ko lang dito, super significant ang Pasko sa atin. Yeah. For many Bukod reasons. sa cultural at sa religious, etc. Yeah. It's usually that one time na everyone, kahit saan man panig ng mundo, deep no, na nagre-reunite for one really dubious, suspiciously magical time of the year. With that in line, kaya magically dubious and suspicious, may cover tayong mga best and worst na mga Hindi, pero ano ba yung sabihin natin ng best? Baka sabihin nila, ano yan? Yung nakakaswerte na lang. Oo. Nakakaswerte sa mga hindi naniniwala sa blessing. Nakakaswerte na lang. Yeah. Or sa nakakasumpa or malas. Yung mga worst. na. Yung kaya parang, ha? Pag Gagawin natapilok mo ba yan? Oo, pag natapilok ka, mapupunta ka ba sa sahig o sa bangin? Tama. Preparing 12 round fruits for prosperity. Ito pala yung mga best, ha? Oo. Ito muna yung mga best. Oh, sorry, let's start Okay. off of that. So, yung 12 round fruits, ito naman very common na to eh. I don't know yung significance ng 12, but I'll assume it's the year. The month. The months pala. Yung tradition, it's the tradition of preparing specifically 12 different round fruits na ipapalibot mo usually sa table. Sige nga, magbibigay kami ng 12 round fruits. Tignan natin kung round talaga yun, ha? Watermelon, Orange. pomelo. Apple. Apple. Oh, bagsak. Okay, malas na yung Ito, apple oh. Bilog po yan. Wala ko maisip. Usually. Huwag niyo po ako gayahin na apple lang nilagay. Oo. Malas na yun. Malas. Pangatulong buwan ng taon. Magmumukhang corset yung yung magigilig-giliran niya sa katawan. Kaya po round, kasi round is perfect, I guess, to put it simply. Or ano daw, symbolize Symbolizes, pera. money. Pera. It represents prosperity na lang in general. And kaya 12 kasi it's for next year. Yun lang naman. Natatawa lang ako dito. Represents abundance. Sa mahal ng prutas ngayon, pagbili mo ng 12, Oh. mahirap ka na. Oo. Hindi, mayaman ka na nga kung nakakabili ka Kung nakakabili ka ng 12. Oo. Eh kung pinilit mo lang, ayun. Well, kiss your credit card goodbye. Hindi mo pwede isang tangkay na lang ng grapes para 12 lang yung lahat. Hindi, actually, yun yung mga yun yung word na hinahanap ko. Yun yung mga palusot ng mga handa ko. Palusot. Oh. Anyway, we go to number 2. Wearing polka dots for wealth. Ako hindi ko to alam. Believe it or not. Oh? Oh. Kahit pag New Year. Oh, kasi unang-una, hate na hate ko yung polka dots. Kasi mo tinagtad ng, alam mo yung eraser nung bata ka, tinatad mo ng pencil. Tinutusok ko ng O mo ang pencil. ganun. Anyway, paki-explain to kasi hindi ko alam to. Ito, makikita nyo kahit si Mel Chanco pag New Year, sa 24 oras, nagsusuot yun ng polka dots. Yun pala yun. The same with the round fruits, it represents yung barya. Yung pera. Ayun nga lang, sinasabi nila, recently, hindi ba dapat sinusuot mo mga rectangle? Bakit naman? Gusto mo barya-barya lang swerte mo sa New Year? Naging barya na yung 20, to be fair, kaya gusto Kasi kung rectangle, 1,000, 500, 150. Well, di haluan mo na ng polka dot para may 20 ka. Ano yung tsura damit na rin? And may number 3 po tayo. Pumiyok ako. Well, this is more of a New Year thing than it is Christmas. Pero pwede na din kasi ginagawa na namin to Noche Buena pa lang. Tapos uulitin pa namin sa Medianoche. Which is, sorry for the tangent, jumping at midnight to grow taller. Gumana sa atin eh. Okay.
Hindi, nag-cherry pearl. Hindi, joke lang. Puro Bear Brand naman ako. Kids would jump as high as they can pagtatak ng midnight, which is really stupid kasi considering back in the day, walang satellite synchronization ng mga clock natin. Yung inches that they jump, kasi sa amin minimeasure namin, yun yung madadagdagan sa New Year. So kung nakatalon ka ng siguro 2 feet, that's another 2 feet. Pero clearly hindi ako naging 6-footer. So wala, di ba? Sawari ka. Parang pasok dito sa worst date. Yung nga eh. It goes in sa worst kasi yung mga pandak pa rin dyan, mga 2000s kids like me, mga late 90s kids like him, na mga pandak pa rin. Sorry na lang. Which brings us to the bad parts, which is yung mga the worst. Na honestly, I think we're not gonna rank kasi lahat naman to malas. Kasi worst nila lahat. Actually, itong tatlong to, parang meron din ito pag Holy Week. Oo. Wait lang, may google ako na relevant sa fact number 1. Pero please explain ng una while I google that. Superstition number 1. Sweeping the floor brings bad luck. So, yung pagwawalis daw, dahil nga nilalabas po yung dumi sa bahay nyo, di ba? Sinasabi nila, lalabas din daw yung swerte. Swerte ba ang alikabok? Ano nga ba yun? Ano ba swerte sa alikabok? Ba't hindi pwede Maswerte ka kung iniar ka sa Pasko eh. Sa Pasko talaga. Kasi magiging statistic ka. Ay, naputukan siya ng paputok. Pinutukan ka lang ng alikabok sa baga. Tapos yun nga. Tapos magkakaroon kayo ng family gathering. Tapos hindi ka pwede magwalis. Kung sura ng bahay mo. nga, diba? Kung i-combat na lang natin, mag-deep cleaning ka pa lang December 21. Tapos wag ka na tumira sa bahay hanggang December 21. Avoiding mirrors at night, which is kinda weird considering midnight specifically. Kasi really weird considering na we just came from Halloween special. Tapos in a few more months, Holy Week special na tayo. Holy Week special tayo? Hindi, Holy Week. Drama tayo dito. Hindi sa atin yung TBJ Holy Week special. Some believe that looking sa mirror at midnight could bring bad luck or summon spirits. Parang ano yun? Bloody Mary. Which brings me back again sa Halloween special, the Troxler. Huwag na po kayo mag-alala. Wala pong lalabas na jump scare na dito. Oo, wala na. Nakakatakot ba yun? Hindi. Anticipated natin eh. Anyway. Yun nga, midnight. Bawal na tumingin sa salamin. Paano, di ba? Noche Buena, midnight din yun. So, tumingin ka sa salamin. Ay, sorry ka, mag-anak ko pala yun. Bawal mo gano'n. Sorry pa. Ano yung tsura mo na? Picture pa naman kayo. Tapos may tinga ka dito. O titingin ka sa kung kanino. Kaya, we bring it to number 3. Avoiding bathing on Christmas Eve. Ako personally, pet peeve ko yan. Kasi at minimum, I like to take a bath 2 times a day if I can. Yeah. Ano nga ba yung mechanics nito? Parang promo eh. Di ka maliligo kasi ayaw mo daw maihugas ang swerte mo. Lahat ng super anong ka? Swerte. Swerte. Hindi napapaisip ako yan eh. Lahat ng Christmas superstition na malas may kinalaman sa kababuyan ng tao eh. Avoiding mirrors. Ayaw mo i-check yung ngipin mo. Ayaw mo maligo. Ayaw mo magwalis. Matumi naman yung kaya mo. Sorry, may fetish ata tayo sa kababuyan. Sa bad luck. Actually, may eto na yung dadagtag ko, which relates naman to food. Alam nyo ba, well, this is more of a party thing. Yung sa mga pupunta ng party, more than it is Christmas. When you chop up a chicken sa party, bawal mo yun ibaliktad. Diba kasi eventually when you cut through one chicken, kakailangan mo na siya ibaliktad. Wait. So, pag niluto mo siya, anong pwesto niya? Siyempre, upright. Breast side up. Okay. Pero eventually, you'll come to a point when eating a chicken na kailangan mo ibaliktad para i-cut. Actually, I'm starting to remember, parang this more Chinese folklore than it is. Okay. Pag binaliktad mo daw yun, yung mga kamag-anak mo or yung mga pupunta ng party na naka-plain, babaliktad daw with the chicken. Babaliktad, ano yun? Literally, so
Ganun. Mamamatay. Oh, it's bad. Basically, it's a bad it's bad luck. Akala ko lilipad sila lahat, Oo. tapos babalik tayo. Oh. So basically, premonition yung chicken sa party. Oo. Wag mo na idala yung wag ka na maghanda. O di ba meron kang factoid kanina pinag-uusapan natin? Ano yan? Na wag maghanda ng chicken. Oo, kasi pag naganda ka daw ng chicken, isang kahig, isang tukaka next year. Kaya nga usually hinahanda baboy kasi nga 'di ba yung fatness Oo. or baka, fatness represents yung bounty Bounty. or prosperity for the next year. Or clogged artery sa January 1. Kaya anyway, may mga favorite ba tayo? Well, yung chicken, naalala ko. Yung chicken, na-interest ako doon sa Oo. chicken. Oo. Kahit wala sa script. Oo nga, kasi may parang deadly premonition tuloy magka-fried chicken sa... Wait, so that doesn't explain si Japan na ang Christmas tradition nila is to buy a KFC bucket every year. Diba? Alam niyo ba yun? Sa Japan, due to clever marketing, every Japanese household has to buy a KFC bucket KFC now. bucket. And months Chop na yun Oh, na. ha? Chop na yun. Ha? Anong chop? Chop na nga yun eh. Anyway. Hindi naman isang buong manok yun. Ano pang babalik? Ayun nga, kaya kasi pinupoint out ko yung mga yung perspective na malas yung manok dito sa other countries. Maswerte. At kung meron kayong nalalaman na hindi na nasabi sa video na to, Na hindi manok related din. na hindi manok, abak puro manok na yung comment. Comment nyo sa baba para mabasa namin. At gagamitin na yun sa next year Christmas episode. Pero gagawin namin kayong content. Kung pinapanood niyo to in real time, wala pa kayo sa mga Pasko sa mga Pasko related activities niyo. Kaya I'd like to wish Baka you nag-opisina, Christmas party na sila. Oh, baka lang. Baka lang. Otherwise, I'd like to wish you a warm good luck. You're doing fine, kid. Parang may pagbabanta Yun yun. nga eh. May premonition eh. Kaya, and to enjoy your Christmas, well, maybe. Yeah. Or not, I don't know. Happy winter solstice. Anyway, that's it for our episode today. I'm Stephen. I'm RG. And we'll see you again next time. Bye-bye. Ingat. Diyan na.